Hello everyone! Welcome back to ZNZ Mini Garden, Cactus and Succulents from Cagayan de Oro City. So for today, isi-share ko sa inyo ang ating top cut sa mga clumping na succulents. So first, ito ang ating Ellen from maliit na rectangular pot. Inilipat natin dito sa big or large size na round circular pot. Ayan guys, oh, so pretty na niyang tingnan. And then next is itong ating lush na Mendoza kasi umaapaw na siya sa kanyang pot. So i-cut natin yung mga big top rosettes niya guys para maganda namang tingnan doon sa new pots nila. So ayan guys, oh. Para sa mga baguhan pa sa mga succulents, pwede nyong alagaan ito si Mendoza, especially dito sa lowland kasi ang bait-bait niya, hindi siya maarte, hindi siya nasa sunburn sa area ko, and then okay lang siyang ilagay doon sa ROS. And also kapag kinat natin siya, madali lang siyang magka-roots yung mga cuttings and hindi siya gaanong nalulusaw compared sa ibang mga succulents. And then ito guys, ito na yung new pot niya. So nilagyan natin ng Furadan, anti-insecticide, yung purplish na kulay, and then yung yellow naman is ang ating fertilizer na slow release, ang Osmocoat. And then yung mga fresh na sugat pala sa ating mga cuttings guys ay binababad ko or binubudburan ko ng DE powder para hindi siya magka-rot or mas madali siyang ma-dry, and also hindi siya dapuan ng mga insects or mga ants. Ayan guys, oh. Sinisiksik lang natin yung mga nakat natin para maganda tingnan, and parang lush pa din siya tingnan guys kahit cuttings na sila. Ayan, so after neto guys, sa area ko, ang ginagawa ko sa mga new na cuttings ay hindi ko muna sila dinidiligan for 7 to 10 days. Pwede siguro after 1 week spray lang ng water. And then hindi natin sila ibabalik kaagad doon sa direct sunlight or ROS na kinuna natin sa mother nila kasi wala pa silang roots guys. So bawal muna silang magtanggap ng direct sunlight. And then, eto naman guys, ay ang ating Chloe. So, medyo nakabukaka na siya. And, yung Chloe natin kasi parang nag-elongate. And, hindi siya kumukulay. Siguro, lack of nutrients na sa soil kasi siksikan na sila. So, ang gagawin natin ay ikakat lang natin yung mga malalaking rosettes para malagay natin sa new soil na may bagong fertilizer. Ayan. And plano ko guys, hindi na to ilalagay sa ROS kasi sa ROS kapag palagi silang nauulanan, nawawala yung stress na kulay nila, and guys, nag-green lang siya. So after neto, ilagay ko siguro muna sila doon sa ating greenhouse para ma-maintain yung kulay ni Chloe. Kasi maganda yung Chloe natin na nasa loob ng greenhouse guys. Super stress and super taba niya. Kaya itong bago nating mga cuttings, parang sa greenhouse ko na lang sila ilagay para guys, para colorful. Katulad nung Chloe natin na doon, na nandun sa sa loob ng greenhouse. Kasi kapag doon sa ROS, palaging nababasa, kaya nawawala yung kulay guys, nagiging green siya. And then, ito naman ang ating Mother Chloe guys, kalbo na siya. And nakagawa tayo ng 2 new pots out of cuttings. So, maganda sila tingnan kahit cuttings, basta siksikan sila. And then, ito ang ating mother na Mendoza. Kalbo na din, pero okay lang yan kasi madali lang siyang tumubo. And then, ito yung newly, new pot natin out of cuttings. So, super cutie ng mga taba-ching-ching na dahon, guys. So, and then, that's all for today's video. So, if you're a succulent
lover like me, please consider to like, subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell for you to be always updated kapag may bago akong ina-upload na video. So remember guys, bawal muna sila i-direct sunlight and bawal muna sila diligan for 7 to 10 days dito sa aking area. God bless guys! Bye-bye!